Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. At ang ating verse for today, nasa 1 chapter 15, verse 1 to 10. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapagpamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinatipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa aking mga salita, ay mananatili sa inyo, pagkakaloob ko sa inyo ang anumang hilingin nyo. Napaparangalan ng aking ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay napapakita sa inyo na mga sumusunod kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng ama. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung sinusunod ninyo ang mga utos ko. Mananatili ang pag-ibig ko sa inyo, katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Ibinabanggit ng Biblia ng Israel bilang isang baging itinatanim at inilalaan ng Diyos. Gayunpaman, sinasabi rin sa atin ng Biblia na ang Israel ay isang may panghimagsak na bayan at hindi laging hinahanap ang Diyos o nagsisikap na sundin ang kanyang mga daan. Hindi ito nagbunga ng mabuting bunga o tumugon sa Diyos bilang kanilang hardinero. Kaya naparito si Jesus upang ibalik ang puno ng ubas at gawing malusog. Binabanggit ni Jesus ang kanyang sarili bilang tunay na tao ng ubas, ang isa na magbubunga ng mabuting bunga upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ang patunay na multa. Nagsusumpungan sa atin ang tunay na pinagmulan ng buhay sa Kanya. Tiyak na hindi natin maipapakita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa mundo, sa paligid natin. Kaya siguraduhin na ikaw ay inaalagaan at pinuputol ni Jesus ang tunay na baging. Mananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng payapang nagpagpayag kay Jesus na manirahan sa iyong buhay. Ibig sabihin ay nananahan ka sa Kanya. Kung paano ang baging ay pampalusog sa bunga nito, si Jesus ang iyong pinagmulan ng pagpapakain. Si Jesus ang tunay na baging at iyong pinagmumulan ng buhay. Dinangin ang iyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Kanyang presensya at pagbabasa ng iyong Biblia. Pagdarasal at pag-awit ang mga awit ng pangsamba at hindi ka magsisisi na maglaan ng panahon para lumago kay Kristo. Binibigyang din ni Jesus ang kahalagahan ng pananatili sa Kanya upang magbunga ng mabuting bunga. Ipinapaliwanag niya na ang isang mabuting puno ay hindi maaaring magbunga ng masamang bunga at ang isang masamang puno ay hindi maaaring magbunga. Ang susi para sa atin ay manatiling nakadikit kay Jesus na mabuting puno. Dahil ipinapangako niya sa atin na tayo ay mamumunga ng marami sa pamamagitan ng ating pagsunod. Ang unang simbahan, halimbawa, ay lumago dahil sa pagkakaisa ng banal na espiritu sa kanila ng Diyos at nagbubunga ng isang malaking ani. Itinuro ni Jesus na tayo ay nagiging mga disipulo kapag tayo ay nagbubunga ng marami pang ikakaluwalhati ng Ama. Hindi sa pamamagitan ng pagbinyag o paggawa ng mabigat na kasalanan. Upang magbunga, dapat tayong manatili kay Jesus na may praktikal na may kahihinatnan na higit pa sa pakikipag-isa. At si Jesus ang baging, ang tunay na bukal ng buhay. Para sa ating mga mananampalataya, tayo ay mga sanga na konektado sa Kanya, na kumukuha ng buhay na iyon mula sa Kanya, habang mga sanga ay kumukuha ng mga kinakailangang sustansya upang mabuhay at umunlad. Sa unang tingin, maaari nating ipagpalagay na ang mga sanga ay namumunga, ngunit ibang kahulugan. Ito ay ang mga baging na nagpapangyari sa lahat ng ito. Ang punto dito ay mayroong gaanoong pagkakaugnay na habang ginagawa natin ang mga gawain,
ginagawa din ni Jesus ang mga gawain sa atin. Ngunit, mayroong higit pa dito sa maikling pahayag na ito. Nang sabihin ni Jesus na siya ang puno ng ubas, ito ang huli sa serye ng mga pahayag na ginawa niya sa Ebanghelyo ni Juan gamit ang mga parehong anyo. Ako ang tinapay ng buhay, ako ang mabuting pastol, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa pagpapanatili sa katuruan ni Jesus, hindi lamang sa pagpapahalaga ng pagtuturo niya ay dapat din sinusunod natin ito. Lahat tayo ay kayang pahalagahan ng pagtuturo niya kahit ng mga demonyo nanginginig pa sila. Ang dapat natin gawin ay manatili sa kanyang mga kautusan sapagkat ang tunay na tagasunod niya ay hindi lamang nakikinig bagkus sinusunod pa ito. Nais ng Diyos na tayo ay mamunga. Nilinaw ito ni Jesus nang sabihin niyang sa pamamagitan nito ay niluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng marami at sa gayon patutunayan na kayo ay aking mga alagad. Mula sa 1 chapter 5 verse 8. Ngunit higit sa lahat, nais niyang makilala natin siya at maranasan siya. Nais niyang magkaroon tayo ng bunga na pagpapalayang loob. Ang lahat ng iba pang prutas sa ating buhay ay dumadaloy mula sa unang bungang ito. At kapag namunga tayo ng bungang ito, natutupad natin ang ating pangwakas na layunin. Alam ko na kung minsan ang paghahanap ng oras para makasama ang Diyos ay parang isang pakikibaka. Ngunit kung gusto nating mamuhay ng isang mabungang buhay, ito ay lubos na mahalaga. Kaya gawin natin ang anumang kinakailangan nating gawin upang matiyak sa nagura tayong gumugugol ng oras kasama siya. Kapag ginawa natin ay uunlad tayo tulad ng malaki, kahangahangang puno ng chok cherry sa ating harapan na lumilikha ng isang oasis na nagdudulot ng kagandahan, pag-asa, lakas at pagpapakain sa nagugutom at nananakit na mundo sa ating paligid. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.